Opo, opo. Sir, nabanggit nyo nga po may mga congressman na possible baka involved dito sa mga anomalous projects. Natisod nyo po ba kung may mga senador din na baka may connection sa anomalous projects, anomalous flood control projects? Ganito lang, sabihin ko, maaring mayroon. Kasi maaring mayroon din congressman. Ako naman, nagbabasihan ko sa congressman, nung start ng 19th Congress, may kausap akong congressman. This was 2022, no? Kwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay hanggang sa natanong ko lang, teka nga pala, ilan na ba yung contractor dyan sa inyo? Kung kayo po ang tatanungin, anong pamamaraan para mag-cleanse ang departamento? I will start with the project done by the 15 contractors. Total, binanggit na yung pangalan kung sino yung mga 15 na yan. So tignan natin kung sino yung mga nag-approve ng project yan at nagsama sa GAA. Sino yung nag-inspect supposed to be? Sino yung nag-approve for payment? Sino yung finally tumanggap ng project na tapos na? Yung pala wala. May paper trail yan. Hindi pwedeng walang dokumento yan, nabayaran. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Himantakin ho ninyo. Dito ho, nagsalita na si Singson. Dapat nga naman maunang imbestigahan o ipatawag dyan sa kung magka-Senate hearing man, ang 15 contractors. Yaan ang unang iimbestigahan. Kasi nga mga ka-update, pinangalanan na kung sino-sino ang mga dawit dito. Kaya, kailangan sila ang unang litisin kung totoong malinis ba ang pangalan nila at hindi dawit sa korupsyon. At kung hindi ba dapat talaga sila magdusa o hindi sila magbayad sa kanilang kasalanan. Kasi po mga ka-update, napangalanan na. Alam naman po natin, dalawa sa 15 contractors dyan ang mag-asawang Diskaya. Di ba ho, pinagyayabang ng mag-asawang ito sa kanilang interview na humigit 200 million ang mga luxury cars ho nila. Kaya mga ka-update, kailangan sila ang unang imbestigahan ang mga top 15 contractors. Hindi lang ho yan ang ating pag-usapan. Kasi pati po dito si Pampilo Lacson, mga ka-update, nagsalita na ho si Pampilo Lacson na di umano may mga dawit na senador sa flood control projects. Kaya mga update, pakinggan ho natin etong naging pahayag ni Singson at ni Pampilo Lacson. Sir, saan kaya nagkakamali yung current administration? Bakit ang tagal? Kasi kanina nga pinag-uusapan namin ni Manong Ted, clearly identified kung ano yung ilang mga lugar na meron ng malinaw na anomalya o questionableng ginawa, pero up until now, parang ang bagal. Well, let's face it, kailangan katambak na abogado dyan. Kailangan kumilos ang ombudsman, kumilos ang COA. Okay. Opo. Kasi lahat yan plunder eh. Above 50 million lahat yung nakawan eh. So sa kumbaga Sec, sa ngayon pa lang po. Kung plunder yan, Ted, pati yung private sector damay. Opo. Sec, so kumbaga ngayon nga na identified na itong mga to, ang suggestion nyo po, unahin na sila. Kumbaga, ano po dito sa Oo naman. Tama, oo naman. Nandiyan na sila eh. Identified na. Paghahanap ka pa ng iba. Kailangan may masampulan na kasi. At I think, in fairness, sinabi ni Secretary Bunoan, ginagawa na nila. O di ba? Meron na nga hong mga pangalan. Kaya dapat, sinabi nga ni Singson, mga ka-update, sampulan na ang mga yan kung totoo bang malinis ang kanilang pangalan o hindi. Diba? Totoo naman po ang kanya sinasabi. Isunod naman po natin itong naging pahayag ni Pampilo Lacson, mga ka-update, dahil dito sa kanyang ipinahayag, di umano, may mga senador na dawit dito sa anomalya
ng flood control project. Kumusta ang inyong pakiramdam? Una sa lahat, parang sabi po last week medyo masama po ang inyong pakiramdam. Okay naman na po? Medyo okay na, nagre-recover na. Nako. Okay lang. Opo, thank you po sir. At kahit May masama virus eh. Oo nga po, meron nga. At kahit masama ang inyong pakiramdam sir, na ay na-deliver nyo ang inyong privilege speech tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ang sa akin sir, yung unang katanungan ko po siguro, ilang years na po itong nangyayari at millions, billions of pesos ang involved. Bakit po ito kaya nakalusot, itong mga anomalous, itong mga ghost projects na ito? Well, you mentioned na merong mga kasabwat sa DPWH, pero wala bang ibang government agency na nagka-counter-check ng mga proyektong ito? Alam mo, it took the fourth zona ng presidente, no, to awaken and make and get the nation involved, no, para i-monitor, i-report itong mga napakarami na ngayon nagre-report. Alam mo, inaasahan ko nung kami nagpe-prepare ng privilege speech, sabi ko, i-check natin mabuti ito. Tiyan na ipa-fact check tayo ng major ito ng mga netizen. Totoo nga, marami na nag-check. Pinupuntahan nila yung aking na-expose, ano? Mga lugar-lugar sa Calero sa Bulacan, Amalos Bulacan, yung sa Nauhan. Pinuntahan talaga. At ina-expect na namin yon. Isa pang ina-expect ko, na-anticipate ko, naku, sasabihin ng DPWH sigurado dito isolated case ang Bulacan. Yes. So, kaya nga ginawa ko, magsagawa tayo ng different case studies, hindi lang sa isang lugar. Actually, nung ginagawa namin yung kinakras namin yung privilege speech, tapos na sana kami doon sa Oriental Mindoro kasi ang dami ng kaso doon eh. Pero sabi ko, hindi, mag-random sampling tayo sa ibang lugar, baka sabihin isolated case ito. Pero paano nakalusot itong mga ganitong projects, Sen? So kulang ng checks and balances talaga, even from other government agencies? Hindi, umabot na sa sukdulan eh. Kasi nga, di ba sinabi ko doon na for the past 15 years, 3 trillion halos yung inappropriate natin sa different GAAs, sa 15 GAAs. So, lumala ito kasi nung nakita nilang lumulusot at napakadaling pagkakitaan, sabi ko nga, piece of cake. So, tumodo na sila ng insertion papuntang flood control projects nagsimulang 2023, 2024, 2025. Tama ka, Victoria, no? Walang check and balance eh. Kasi nahirati na yung mga mambabatas, kausap na yung DPWH, pagkatapos mga kontraktor. Pag nagsama-sama yung tatlo na yan, at nagkausap-isip sila, nagkasundo-sundo, paano lalabas yung katiwalian? Opo. Sir, doon sa dami ng case studies na inyong nabanggit, ano yung pinaka nakakagimbal para sa inyo na inyong nadiskubre dito sa inyong investigation? Nung una, akala ko pinakamalala na yung sa Oriental Mindoro. Kasi ilang bayan din yun eh. Bako, yung Apitong, Barangay Apitong, at saka yung Nauhan. Ano? So, nung sinuyod namin yon, nakakita kami sa sitio dike na hanap kami ng hanap doon sa proyekto na nandun naman sa DPWH website. Kasi malinaw naman doon completed. October 2024. Meron doon completed ng February 2025. Pero walang makita-kita hanggang sa in-interview na ng team ko yung mga residente dito, yung mismong barangay official. At tinatanong, alam mo, mag-ama yung nagpalit na barangay captain doon eh. Sabi nung ama, ako yung dati, anak ko ngayon, wala kami naramdaman dito na nagkaroon ng construction o nagkaroon ng flood control project. Pero sa record, nakalagay, merong completed. So, yun yung mga, kala namin, yun na yung shocking. Pero nang magawin na kami sa Bulacan, talaga mas grabe. Yun ang sinasabi ko, pinaka-notorious. Opo, kasi yun yung pinakamarami. Oo, ang ghost projects doon hindi lang namin pinuntahan ng lahat. Mga 30. You can just imagine. Grabe. Opo. Senator, as much as yung Narinig naman ho natin, ito nga naging pahayag ni Pampilo Lacson mga kabdi, mahigit 30 ghost project ang mga nandyan sa Bulacan. Ganyan po katindi, mangurakot ang mga kongresista. Hindi naman ho natin nilalahat mga kabdi, pero nakakapangilabot ho ito ang pinapahayag ni Pampilo Lacson. Paano nga naman makakalusot itong mga
budget ng DPWH kung walang sangkot na senador? Di ba? Kasi mantakin po ninyo mga katdi, bilyon-bilyon na ang mga nawawalang pera dyan lamang sa Bulacan. Paano pa kung iba't ibang lugar pa? Umaabot ho ng trilyon. Trilyon ho ang inabot ng mga ghost project. Iba sa atin siguro ayaw nang magturuan kasi gustong resolbahin na yung problema, pero obviously merong dapat managot dito at nakakagulat po yung inyong inireport na kung pag-uusapan natin ng budget, merong cut per cut. May mga dinadaanan yung budget at parang maliit na porsyento na lang yung napupunta doon mismo sa proyekto. So palagay po ninyo, sino talaga ang unang-unang dapat po na magpaliwanag o managot at panagutin po dito sa ganito naging sistema po natin sa budget ng mga flood control projects? Well, una, yung frontline agency, yung DPWH. Ano? Ang pangalawa, yung mga mababatas. Kasi ito, talagang turuan ito kasi hindi natin ma-identify hanggang sa ngayon kung sino yung mga proponents ng mga insertions. Kasi wala namang record dito. Mabuti na ngayon, meron kaming pinalabas na o inadapt, at least sa Senate, hindi ko alam na adapt na rin sa House, yung concurrent resolution na kung saan gagawin na naming transparent kasi lumakas na yung panawagan Nagawin na natin transparent yung budget deliberations. Pero hindi pa rin fully transparent kasi hindi nakasaad doon kung i-identify ba namin yung mga proponents ng lahat ng insertions. Kasi yun ang pinakamainam Dahil pag alam ng mga senador, alam ng mga congressmen na lahat ng insertions nila, maski ano pa yan, flood control pa yan, o maski anong infrastructure, o maski anong social services na appropriation, at alam nila matuturo pabalik sa kanila, sila na mismo magbabantay kung paano i-implement Kasi pag pumutok, babalik sa kanila, matuturo sa kanila. Pero sa ngayon, napakadaling tumanggi Maski ikaw, sila na mismo nag-insert, alam nilang walang record. Sasabihin lang, hindi ko alam yan. Opo. At parang lumalabas po doon sa inyong investigation na parang well-orchestrated ito kasi bukod doon sa sinasabing mga district engineers, meron ding nagiging cut yung mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Meron COA. din ang COA, na sila Oo. dapat ang sumisilip dyan sa mga proyekto at budget na yan. Oo, yung COA, mga resident COA yan palagay ko. Dahil alam mo, two steps para yung pag-monitor niyan Kapag nag-implementa yung district engineer sa kanyang engineering district, ng isang project, halimbawa, prepare siya na tinatawag na project designation order. Kasi nandiyan na yung budget, Ginagawa nga rito, kaya kung mapasin nyo, nakaatago ng pare-pareho yung tawag ko nga doon, district. O tawag nila, inadapt ko lang naman yung terminology nila Na pati ang presidente, di ba, na-alarma siya kung bakit hindi po pwedeng iba-iba disenyo, iba-iba yung specs, iba-iba yung lugar, iba-iba naman yung haba ng yung linear meters. Pero bakit parang iisa talaga yung similar, eksaktong pare-pareho yung alokasyon. So, ang nangyayari kasi, may threshold kasi yung level ng threshold ng kung sino mag-iimplementa. Pagka sa District Engineering Office, 50 to 150 million. Pag lumampas ng 150 million hanggang 400 million, doon na yan sa regional office. At above that, sa central office na. So, pag tinambakan ng isang congressman halimbawa o isang senador, ang isang distrito ng halimbawa 5 billion, bahala ka na dyan. Kung magkausap yung legislator at saka yung district engineer, kasi alam naman natin, karamihan ng district engineer ang nagpapa-appoint dyan, nakikiusap na ma-appoint dyan, mga district representatives sa kakausapin yung DPWH. So, bata-bata system yan. Pag nagtampak ng 5 billion, bahala ka na dyan, iaatado na yon ng hindi lalampas ng 150 million. So, yun nga, yung hubris, alam mo, na hindi man lang nilagyan ng konting discrepancy sa amount para mas madali makilala kasi ang tawag nga doon district para kilala kung sino yung proponent. Akin yan. Kung sa ibang mga medyo makikialam, kay congressman yan kasi pag kanyang amount, madali matandaan, ika nga. So, ganun na nangyayari. Ang problema, ang naging malaking problema sa Bulacan, naging sindikato na nga. Pagka nagbigay na ng project designation order,
ang susunod doon, mag-a-appoint na siya, magde-designate ng project engineer. Tapos siya na rin na magde-designate ng site inspector. Yung site inspector, ito yung every step of the way, siya dapat yung nagmo-monitor, tinitingnan kung tama yung design, tama pag-implementa ng kontratista. Kasabot na rin yung kontratista na in the first place, wala rin naman magagawa kasi yun dealings nila doon sa district engineering office na yon. So pagka hiniram yung kanilang lisensya, ito na nga naging abuso. Hiniram yung lisensya, ang nag-iimplementa na mismong yung district engineer na. So hindi naman makaangal yung kontratista kasi sa susunod, hindi siya pagbibigyan kundi siya makikisama. Yun, lumala na lumala. Kaya nga ganun nang nangyari na nakatakawa na, hindi na nagkasya doon sa 36% o 35% na lang ang matitira sa proyekto, ginos project na para lahat kita na. At ang nakakalungkot po dito as senator, nung isa-isa pong nilabas ninyo yung sa inyong investigation, maging ng Pangulo, yung mga local officials, mo'y parang mga maamong tupa na parang sasabihin nila, wala silang alam na may mga nakalusot na mga ghost projects, hindi natuloy na mga proyekto. Pwede ba? Posible ba pwede yun? ba yun, sir? Kapanipaniwala ba yung gano'n? Hindi nila nababalitaan nangyayari sa kinasasakupan? Kasi pag may construction, di ba, kumukuha sila ng permit sa munisipyo o kaya sa City Hall. At maski sa barangay, sabi nga ni dating DPWH Secretary Bev Singson, di ba? Yung pati barangay, pumapapil pa rin na kung saan, bago pagbigyan ng barangay chairman o ng sanggunian ng barangay, yung mag-i-implementa ng proyekto, pumapapil din sila maski pa paano, nakikihati rin. So, kung well orchestrated, ang talagang biktima rito, yung mga taxpayers, tayo. Opo. So, Sen, nababanggit niyo po may mga mambabatas na involved at doon po sa inyong privilege speech noong Wednesday, hindi niyo directly nabanggit ang any name ng any congressman, pero doon sa isa niyong slide, sir, nakalagay yung pangalan ni Congressman Arnan Panaligan. So, are you pertaining to him, sir, when you said na merong mga congressman na involved dito sa mga anomalous projects, sa mga ghost projects? May interesting inside story dyan na Victoria. No? Nung kinakraft namin, lumabas na nga yung mga banners, mga Facebook posts at lahat. Tapos, siyempre, tinignan namin doon sa Nauhan at saka doon sa Baco. So, noong nandun talaga, nakabalanda talaga yung pangalan niya na funded by his office, tapos initiative niya, parang alokasyon ng opisina ng congressman. So, ako ayoko magbanggit ng pangalan na maski sino mambabatas kasi una-una wala namang pruweba na sila talaga yung nag-insert ng pondo. Pangalawa, kung magbabanggit ako ng isa, dapat magbanggitin ako ng iba kung hindi unfair naman doon sa isa. So sabi ko, wag na lang tayo magbanggit, i-blur nyo na lang yung yun ang una namin plano. Sabi ko, i-blur nyo na lang yung pangalan ng congressman dyan. Padang uli, sa loob ko, bakit ako magtatakip para sa kanya? Siya naman ang nag-post nito. So why should I cover up for him? So sabi ko, sige, ilabas yun na lang. Although I did not mention his name, but obviously, siya yung sinasabi kong district representative na mapag-angking congressman. Kasi inaangkin naman talaga niya. Factual naman yung aking presentasyon. Hindi naman ako nag-speculate. Hindi ako nag-assume. Talaga naman factual. So, kaya natawa ko nung na-interview na siya agad-agad kasi nagpa-interview siya. At sinasabi niya, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam yan. Nasa NEP yan. Totoo, wala sa NEP lahat yun. Ang nasa NEP doon sa kanyang lugar, 810 million lang. Pero lumobo ito, may nag-insert, hindi ko sinasabing siya, wala akong proof na siya. May nag-insert ng 1.1 billion, kaya umabot ng 1.9 billion. Wow! So, hindi naman pwede nanggaling sa langit o nanggaling sa ulap yung insertion. Siyempre, meron nag-propose noon ng amendment, 1.1 billion. So, sino yon? Hindi ko sinasabing siya. Pwedeng ibang congressman na nakakita ng opportunity na doon maglagay, pwede namang ang intention maganda kasi talaga namang susceptible sa flood yung Nauhan Yung river system nila talagang malawak, So, ang masama, yung implementasyon. Wala namang masama na mag-appropriate tayo, mag-allocate ng pondo sa isang lugar na talagang binabaha. Pero yung implementasyon, lumalabas, kung hindi man substandard, meron pang ang ghost.
Okay, so hindi siya yung tinutukoy nyo na kumbaga directly nasa likod nito. Pero syempre siguro kailangan magpaliwanag bakit may pag-claim doon sa project when sinasabi ni Congressman na exclusive authority na territory ng DPWH. Oo nga kasi tinuturo niya yung National Expenditure Program na ano na raw yun, pinlano na ng DPWH. Opo. Pero hindi niya pinag-aralan na 810 million nga lang yung nasa National Expenditure Program. Tapos pagdating sa House, ang masama rito, ang pinagkunan pa, ang program appropriation. Opo. Hindi sa regular budget. So, ibig sabihin, meron silang pinagugutan galing sa regular budget. Kasi ang budget natin, Victoria, Christian, ano yan tatlo components, major, no? Regular budget, special purpose fund, nandoon sa ilalim ng special purpose fund, yung unprogram appropriations, at yung automatic appropriations, nandiyan na yung IRA, debt service, lahat, kasi automatic na yon. So, itong unprogram appropriations na under the special purpose fund, yung special purpose fund, ito yung tinatawag na augmentation ito Kapag kinulang yung pondo para sa regular budget sa mga items, yung presidente, siya mag-authorize na, o sige, mag-realign tayo galing sa unprogram appropriations o kaya sa... At saka may mga patakaran dyan, hindi basta-basta pwedeng humugot. Kailangan merong excess revenue. May certification yung National Treasury. May pera tayo dito, may excess. So pwede tayong kumuha, ilagay natin dyan sa isang item dyan. Halimbawa, nauhan, kinulang. O kaya, merong accompanying revenue measure. Merong naipasang batas na may koleksyon, pwede lagyan ng pondo. Pangatlo, merong approved loan na paghuhugutan. Merong loan na na-approve, paglalagyan, ilalagay doon sa mga foreign assisted project. So, may mga patakaran pa dyan at saka hindi ganun kadali. Pero bakit napakadaling makakuha from unprogram fund, dinala sa nauhan? Sino yung mga nasa likod yan? Opo. Sir, nabanggit nyo nga po may mga congressman na possible baka involved dito sa mga anomalous projects. Natisod nyo po ba kung may mga senador din na baka may connection sa anomalous projects, anomalous flood control projects? Ganito lang sabihin ko, maaring mayroon. Kasi maaring mayroon din congressman. Ako naman, napigbabasihan ko sa congressman, nung start ng 19th Congress, may kausap akong congressman. This was 2022, no? Kwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay hanggang sa natanong ko lang, teka nga pala, ilan na ba yung contractor dyan sa inyo? Ang sagot sa akin, teka, ang huling bilang ko nasa 67. Hindi naman rin nagpurso na, sino-sino yan? Kasi more or less, may idea naman ako kung sino yung iba. Pero hindi ko na tinanong, bigyan mo nga akong listahan ng 67 kasi at the time, wala naman akong interest masyado. So, kaya nabanggit ko na meron talagang mga contractor na naging congressman, may mga congressman naging contractor. Yun talaga yung medyo masama kasi conflict of interest na yon. Kasi anong nangyayari, pagka contractor na yung congressman, siyempre, maghahanap siya ngayon ng mga proyekto na paglalagakan, kasi congressman siya, pwede siya mag-introduce ng amendment o insertion. So kung saan yung meron siyang interest, halimbawa, nandun nakadeploy yung mga equipment niya, doon siya maglalagay ng pondo para na sa ganun, makopo niya yung proyekto doon. Hindi naman nakapangalan sa kanya yung construction company. Pero alam naman ng taga-Raon na siya talaga yung may-ari. No? Kaya, ngayon, kailangan talaga pag-aralan natin. Kailangan integrated talaga itong itong pag-aaral. At saka yung audit na gagawin, dapat extensive enough, comprehensive enough. Hindi lang yung... Kaya, naano ako doon sa comment na isolated case. Ibig sabihin nun, walang intention yung secretary ng DPWH para magsagawa ng malawakang internal audit. Kasi isolated, doon lang siya magpo-focus. Hindi lang naman talaga isolated. Yung integrated case ka ito ng napakarami lugar ngayon, naglalabasan sa mga kayo na mismo, di ba, pagka nagpupunta kayo sa field para mag-imbestiga at gamit na ngayon yung sumbong sa Pangulo.ph website. At nakakatuwa kasi doon talaga kami rin nag-umasa ng malaki. Kasi nung una, nang wala pa yun, hindi pa nalulaunch yun, nagtatrabaho na kami. Pagka yung, alam mo yung DPWH, may ugali rin ito pagka yung malapit-lapit na yung budget deliberation, lalo ng ahensya nila. Laging down yung website nila Yan ang nireklamo sa akin ng aking mga staff set, down na naman ang website ng DPWH. Apo. Hirap mag-access. Apo. Sir, sorry, balikan ko. Sabi niyo po possible din na may senators na involved. Bakit po kaya?
Kasi may mga nag-insert din mga senador Kaya yan nga yung pinaglalaban ko nung inaadapt namin yung concurrent resolution. Sabi ko, sa chairman ng Finance Committee, si Senator Gatchalian, kasi sabi niya, i-upload yung second reading, i-upload yung third reading, i-upload yung, marami siyang sinabing i-upload. Sabi ko, pwede bang i-upload din natin yung identities ng ating mga kasamahan na nagpo-propose ng amendments or insertions? Ang napagkasundoan namin, hindi siya pumayag kasi nga, ang explanation niya, may mga kasama tayo, kapag ka nag-introduce ng amendment, ano lang, dagdag lang ng dagdag, hindi naman in-identify kung saan huhugutin. Sino maghahanap doon? Siyempre ng chairman. Pagka in-upload natin yun, lalabas doon, pinakamaraming pangalan doon ako. Siya, yung chairman. Kasi siya nagbawas sa ahensya para idagdag doon sa mga sinabit na written amendments ng aming mga kasamahan. So sabi ko, di ganito na lang. Kapag tinanong ko bakit umusbong dito sa isang ahensya, pwede bang i-identify mo sa akin kung sino yung nag-amend? Oo daw. Sabi ko, sige, hindi na ako mag-a-amend, basta kasunduan natin yan. So, yun ang sa akin, yun ang bottom line Pagka when we say fully transparent ang deliberation ng budget, dapat fully transparent talaga. I-identify natin, i-disclose natin sa publiko kung sino yung mga responsable mismo sa mga individual amendments. Kasi nangyayari sa Senate, halimbawa, Christian Victoria, yung chairman ng Finance Committee, magko-caucus kami, submit nyo na yung mga, pag dumating na yung period of individual amendments, submit nyo na yung mga amendments nyo. Wala itong minutes, wala itong floor, record sa plenary na kung sino nag-introduce. Sa House, mas grabe. Kasi ang dami nila, nagkikreate sila ng small committee. Sila nangangasiwa, kinakalap na yung mga amendments ng mga individual members. Kami, 24 lang. Parang small committee na rin kami. So, yun ang masama. Kasi pag hindi identified kung sino nag-introduce, malakas ang loob nila, mas 10 bilyon, magpapasok sila. Sa gitna po ng mga issue nga po ngayon sa flood control, may mga nananawagan po na tanggalin na o palitan na po sa pwesto si Secretary Manny Bonoan. Is it fair ba, Senator, na at the height of this investigation siya po ay maalis sa pwesto at palitan? Paano po makakaapekto ito sa pag-usad pa po ng investigation kung sakaling siya po ay palitan? Mahirap mag-judge, kasi hindi natin alam kung may kinalaman siya. At the very least, yung command responsibility na tinatawag. Pero alam mo, yung designation sa pagiging cabinet secretary, position of trust yan That's between him and the president. Yung president naman, siya yung answerable sa publiko pagka yung inappoint niya, hindi nagpe-perform o kaya masama ang performance. So, I'd rather leave it to them, to Secretary Bonoan, to the president, to decide kung ano yung kahinatnan nung position o yung designation ni Secretary Bonoan. It's up to them. Ayoko makialam doon sa kanilang punto kasi hindi saklaw ng aking job description yun, ika nga. At Sen, panghuli na lang pong katanungan, sa mga susunod na araw, meron pa po ba kayong ibang isisiwalat? May mga papangalanan po ba kayong congressman o senador na possible nasa likod ng anomalya? Ang nakakatuwa kasi nagising yung ating mga mamamayan. I'm sure busy na yung website ngayon ng Pangulo. So, at marami na rin media ang naging conscious na pinupuntahan yung mga lugar-lugar na mas hindi namagay sa privilege page. Sila na mismo nag-verify. So, kung wala kami makikitang bagong modus operandi, wala kami makikitang napaka-shocking o kaya mga bagong revelasyon na directly involved yung senador man o kongresista o malalaking tao, baka hindi na makiki-report na lang kami doon sa at saka kung merong committee hearing ang Blue Ribbon sa mga future investigations, isi-share ko na lang yung aming iba pang findings. Pero kung malalaki yung aming matutuklasan pa, baka nga magkaroon ng part 2.